Ano ang malinis na nangyayari ngayon sa PCSO? Dahil alam natin, meron nung dito between the chairman and the president ng PCSO. Ngayon, ang kontrobersa may lumabas na mga official documents coming from the agencies concerned, gaya ng Pinakawan. And here comes now the Citizens Crime Watch na nagsampa po ng kaso na pinag-uunahan po ni Mr. Jigs Magpantay, kaibigan natin at matagal namin kilala at dinatayo pa sa Bicol Vision to. Would tell about the details kung paano nasimulan to at paano nagtuloy-tuloy hanggang sa pagsampa nila ng kaso. Good morning, Jigs. Thank you, Archie. Magandang umaga po sa inyo lahat. Una, kami po ay nagpapasalamat sa ngalan po ng Citizens Crime Watch na pinamumunuan ni Atty. Jose Manuel Pulveras Jr. Kami po ay nagpapasalamat sa imbitasyon ito at pagkakataon ito pag amin po kay paluanan kung ano po itong nasa likod ng amin po pagkasampa ng kaso laban po sa mga opisyalis ng PCSO. And to my left po, siyempre, kandidato bilang senador sa ilalim ng PTL Lakas, si Atty. Gadon. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga sa inyo, Roger. At ako'y nagagalak na ako'y dito na imbitahan. Nagtataka lamang ako sapagkat sila ako ay tinawagan last week na pinapupunta ko rito. Yung pala siya, yung wala. Maraming salamat sa inyo. Ako pa ay tumatakbo bilang senador ngayong 2016. At ako ay medyo nai-inspire ngayon sapagkat doon po sa latest survey ng Pulse Asia ay pumesto na po ako sa number 32. At akin pong nadaig ang mga sikat na mga tumatakbong congressman bilang senador. Kagaya ni Walden Bello ng Bayan. Ako po ay ahid din kay former CIDG Director Sammy Pagdilaw na incumbent congressman din ngayon. Ako po ay ahid din kay Senior Citizen Party List Congressman na si Pedro Arquisa. Ahid din po ako sa kay former TESDA Director, former 3 times city councilor ng Quezon City, and 3 times Congressman Vidal Pilipan. Lahat po talaga kami ay nagulat din sa performance sa aking rating. Yan po ay lumabas sa Pulse Asia. At yun naman first survey po yan ng January 26 to 28. Nung lumabas naman po ang survey ng SWS ng February 5, halos pareho lang po ang kanilang resulta. Ang kaibahan lang ng Pulse Asia, sinasabi doon yung percentage of voting na pwedeng possible kung nakuha. Yun naman sa SWS ay ranking lamang. At kagabi po ay may tumawag sa akin na kaibigan ko na yung anak niya, kumukuha ng abogasya, ay kasalukuyang part ngayon na nag-work siya as research team ngayon sa PDP Laban. Kaya tinawagan ako at ang sabi niya, doon daw sa private survey ng PDP Laban, lumalabas na number 12 ako. Yun talaga nagulat ako. Dahil hindi namin inaasahan na isang neophyte na kagaya ko ay mauumusan yung mga incumbent na mga congressman at yung mga sikat na personality. Ako ay umaasa na kung nung last week lamang, merong isang political campaign na nagsasabi na bibigyan na siya ng suporta sa akin at yan ay nationwide yung kanyang organization. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan, pero kapag sumubo na yung suporta niya, ay ang aming assessment ay nasa top 20 agad ako. So konting trabaho na lang. Ang kukuhanin ko na lang na endorsement ay yung dalawang malaking religious organizations
at maaaring makapasok sa top 2. Ang dahilan niyan ay sa tingin namin ay ang mga tao ay pagod na dito sa mga traditional politicians. Gusto naman nila ng talagang pagbabago. At ako naman ay tinatansya ko na tumatakbo ko kasi sa tingin ko mas magaling naman ako sa karamihan din sa mga senador dyan. Maraming salamat. Well, balik tayo kay Jukes doon tungkol dito sa issue na ng PCSO. Ano ang findings ba ninyo? Bakit ano ang basis ninyo? Bakit nag-file kayo ng kaso sa ombudsman? Well, ito na una po gusto kong linawin kung ano po ang Citizens Crime Watch Anti-Crime and Corruption Task Force. Ito po ay create ng Citizens Crime Watch sa panguna po ni Atty. Villegas upang makatutok po doon sa mga kaso ng graft and corruption na nangyayari po sa ating gobyerno. Dati noon po ang Citizens Crime Watch ay nakatutok lamang sa crime prevention, sa anti-crime. But later on, nag-focus po tayo sa anti-corruption drive. In fact, ang Citizens Crime Watch, isa po sa petitioners against pork barrel doon sa Supreme Court. At pinanalo po natin yan. Ganun din po sa TAP. And maliban po dyan, ang inyong po lingkod ay isa sa petitioner sa Supreme Court para i-declare pong illegal pa rin yung siningit ng ating gobyerno sa 2015 budget. Yung pong pork, actually po hindi namatay yung pork. Bagamat siya po ay na-declare na unconstitutional, pero doon po sa 2015 budget natin at siguro dito rin sa 2016, meron pa rin po. Kaya lang ginawa po nilang chinap-chap po nila. But sabi po natin, kahit paggawin nilang pork chop, that is pork pa rin. So isa po tayo sa pumirma doon as petitioner. Kasama po natin yung dating National Treasurer Briones. Ang Citizens Crime Watch, napakarami na po ng sinampahang graft charges sa ombudsman at ito po yung ating pinagpapatuloy. Ngayon, ito po tungkol dito sa issue sa PCSO. Matagal na po natin itong tinututukan. Maging nung pag-upo po ni Chairman Ayong Maliksi, kanya na pong nasilip itong problema dito sa operasyon ng STL kung kaya siya po ay nag-request sa NBI na magkandak po ng investigation. At ganoon din po sa COA, nagkandak din po sila ng audit, pero nakita rin po nila ang napakalaking diferensya. And ito po naman ay alam natin na nadala pa rin sa Kongreso at dinidinig sa Kongreso. Pero wala po pong nangyari. Now, nakita po ng Citizens Crime Watch at ito po naman ay diretso ng bawat mamamayang Pilipino na tingnan po itong mga bagay na ito. At sa tingin po ng Citizens Crime Watch, kinakailangan ay may masampahan na po ng kaso itong mga tao na siya po nagpapatakbo ng STL, na nakakalungkot po ang STL ay pinag-create para malabanan po ang weteng, mawala pong weteng. But actually, nagpalit lang po ang weteng ng damit. Ang STL po actually ay weteng pa rin. Sapagkat kung titingnan po natin ang kanilang mode of operation, weteng pa rin po ang nangyayari. At wala pong nakakalungkot po dito ay walang proper accounting, walang proper auditing, kung magkano talaga yung kinikita ng STL, hindi po malinaw. At sa ginawa pong investigasyon ng NBI, ito po ang ating naging attachment doon sa ating silang pangkaso. Napakalinaw po sa investigation ng NBI na napakalaki ng problema sa operasyon na ito. Talagang lumulutan na ito po ay weteng. Ang estimate po ng NBI, nawawalan po ang ating gobyerno ng nasa 50 billion pesos a year. Pero yung mismong isang departamento sa loob po ng PCSO, mas malaki po yung kanilang estimate. Pwede pong abutin pa ng 100 billion a year. Pero magkano lang po ang nire-remit ng mga authorized agent corporation sa PCSO. Ito po ay nasa 4.7 lang according to record. 4.7 billion. Napakalaki po ng diferensya. Napakalaki po ng nawawala. So, yung manner po ng pagpapataya, kasi po doon sa kanilang IRR, kinakailangan yung nagpapataya, yung kanilang pinakakumprador, kung mga sa weteng, gumagamit po sila ng handheld
parang gadget na kung makikita nyo po yung nagre-reading ng metro ng Meralco kaya nawasa, meron po silang hawak na gadget. Pag lumabas po yung bill doon, yung kung sa STL dapat lalabas po yung taya mo, and automatic po transmitted yan doon sa central base nila kung ano po pinayan. Doon po makukwenta kung magkano talaga ang revenue na pumapasok sa STL. Pero hindi po sinunod yan. Ang PCSO ang gumawa ng kanilang rules pero yan po ay hindi rin nila sinunod. Ano po ang ginawa nila? Nagpasa sila ng resolution para imbes na yung handheld gadget, ang gamitin na lang po ay security paper. Pero maghanap po kayo ng bulahan ng lugar na meron pong operasyon ng STL. Ang ginagamit nila na stilyas. At yung mga nagpapataya, hindi po naka-ID, hindi naka-uniforme. So wala. Practically, waiting pa rin. So malaki po ang nawawala sa gobyerno. At ito pong nawawalan ito, dapat po ay napupunta sa mga kababayan natin na nangangailangan ng medical assistance. Pero ang sabi ko nga, imbes na mapunta sa DD Pilipino, napupunta po sa mga greedy operators ng STL at malamang napupunta rin po sa kusa ng mga taga-PCSO. In terms of operators, lalo ba karami operators nationwide? Doon sa inyong investigasyon? Well, ang inibisigan po ng NBI, meron po tayo sa Zambales, meron po sa Quezon, part of Bicol, pagkatapos dito po sa Nueva Ecija. Ang nakakalungkot po nito, hiningi po na i-stop muna magkaroon ng moratorium na i-suspend muna ang operasyon ng STL. Ang nangyari po, imbes na i-suspend, nagdagdag pa ng 3 probinsya ang PCSO. Kung magkano pong dahilan, yan ang din natin maintindihan dito kay Chairman, kay General Manager Jose Rojas. Ngayon, ang sabi po ni Rojas, yung pagsampa daw po ng kaso ng Citizens Crime Watch, may gusto lang silang siraan at meron daw pong interest. Anong interest ng Citizens Crime Watch dito? Sa dami na po ng kinasuhan ng Citizens Crime Watch na mga opisyalis po ng gobyerno na sangkot sa katiwalian, wala naman po sa aming behind na politiko o kung sino pong mga may interest dito sa mga bagay na ito. Ang Citizens Crime Watch sa loob po ng 23 years na nakikipaglaban sa krimen at nakikipaglaban po ngayon sa korupsyon, wala po tayong nasa likod na kung sino man. At ito po ay ating ginagawa para po sa kapakanan ng ating po mga kababayan na sa tingin po natin talagang kinakailangan po tayo ay makialam. So, ito yung basis ninyo kung bakit yung itutuloy ito. So, meron pa ba susunod dyan o whatever na action ng Citizens Crime Watch? Ang tinatanong po nila, bakit daw yung mga incumbent officials lang ng PCSO ang ating pong sinampahan? Well, ang ginagawa po ng ating Association of Volunteer Lawyers Against Corruption, na siya po katulong natin dito, pinag-aaralan din po nila kung paano may isama yung mga dati ng opisyalis ng PCSO. So we are preparing a supplemental complaint para po may isama yung mga dapat isama na hindi na po nakaupo ngayon, pero nakinabang din po sila dito sa operasyon ng STL na ito, na hanggang ngayon namamayagpag. Just imagine yung kung dapat na makolekta ng gobyerno sa documentary stamp lang. Just imagine, napakaliit po ng documentary stamp, but since the operation of STL, ang hindi po nila kinolekta sa documentary stamp, 10% na lang ng 29 billion, that is nasa 2.9 billion. Magsimula po sa operasyon nila noong 2007 up to the present, nasa 2.9 billion. Ang 2.9 billion, napakarami na pong mga kababayan natin na pumipila sa PCSO na humihingi po ng tulong. Ito sa STL pa lang po ito. Yung pinakikita po nilang ang sabi nila legal na operasyon ng STL, yung mga bukis at yung iba pa. So napakarami po ng dapat na pakinabangan ng ating mga kababayan na hanggang ngayon po naghihirap at pumipila o maasa na may bibigyan po ng tulong galing po dito sa mga revenues na ito na
hanggang ngayon wala naman pong magandang kwentala kung magkano talaga ang kinikita. At ang PCSO, magpapasa sila ng resolution ay hinto. Pagkatapos, bandang uli, magpapasa uli ng resolution ay tuloy. So may mga dahilan po ito siguro na sila lang po nakakaalam. Well, dito naman tayo ka, Atty. Gadon. Ano ba plataforma at bigla kang bumulusok sa pagtaas ng mga service natin? Palagay ko, ang bumulusok, ang dahilan ng pagbulusok sa plataforma na yan ay yung aking adikain na iwasto ang kasaysayan, ano? Sapagkat napuna ko, kahit saan ako magpunta na magbigay ako ng aking plataforma, ay ako ay pinakalakpakan ng mga tagapakinig at maraming beses na nakasabay ko ang ibang mga kandidato na kagaya nila Laila de Lima, nila Bebot Bello, marami pa na kapag sila ang nagsasalita ay hindi gaanong interesado ang mga tao. Pero pagka ako yung nagsasalita, pagka sinasabi ko yan na dapat magkaroon tayo ng unity, dapat magkaroon tayo ng pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino, pero bago natin ma-achieve yan, kailangan muna alamin natin at katotohanan sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil dyan, ano yung kasaysayan ng Pilipinas na dapat ito kasi, bakit ba tayo nagkaroon ng, bakit napakarami nating problema kagaya nitong DAP, no? Na bilyong-bilyong piso ang nasasayang sa grabbing corruption. Bakit tayo mayroong problema sa MRP? Hindi na maintain yung ating public transport system. Pagka kayo napunta sa ibang bansa, maiiyak kayo sa awa sa Pilipinas kung ikukumpara natin ang ating public transport system. Bakit tayo may mga ganyan problema? Bakit tayo mayroong problema ng lack of infrastructure? Kung bakit na konting bagyo, baha ang inabot natin? Bakit na napaka lawak na katiwalay dito sa atin? Yan ay ang dahilan lamang dyan ay ganito. Nag-elect tayo ng isang incompetent president. Nag-elect tayo ng isang presidente na walang nalalaman. Kulang na kulang sa kaalaman at eksperyensya sa pagpapatakbo ng bayan. Dahil talaga nang wala naman siyang talagang experience even as an executive. Ang pinakamataas na naabot niya na trabaho, chief security ng Hacienda Luisita. So ano nalalaman niya magpatakbo ng Pilipinas? Ano dahilan kung bakit siya binoto? Dahil lamang sa anak siya ni Ninoy at ni Cory. Yan lang ang tanging dahilan kung bakit siya binoto. Dahil dyan, napahamak ang Pilipinas. Diba? Kaya tayo nagkaroon ng ganitong katakot-takot ng problema. Ngayon, bakit ba masyadong tinitingnan yung bagay na yan na pocket anak sa Ninoy? Kasi pinamulat sa mga tao, niloko ang mga tao, ginawang bobo at tanga at ignorante ang mga Pilipino na si Ninoy ay hero, na si Cory ay santa. Yan ay malaking kasinungalingan, kabalbalan, katarantaduhan na panlulokong ginagawa sa mga Pilipino. Bakit? Si Ninoy, bakit ko siya i-consider na hero? Siya ay isang salot sa bayan. Unang-una, siya ang nag-facilitate ng meeting between Bernabe Buscaino and Joe Masison para maitatag ang New People's Army. At ang alam naman natin, ang New People's Army, katakot-takot na bilyong-bilyong piso ang sinayang na bondo ng pamahalaan para lamang masawata itong rebellion na ito na wala namang dahilan kundi ang maling ideolohiya na tinudulot ni Joma. Ngayon, dapat sana mayaman ang Pilipinas. Dapat sana tayo nakikinabang din sa Sabah, sa langis at sa mga natural resources ng Sabah. Dapat yan ay nabawi niyan ni Presidente Marcos kung hindi lamang sa pakikialam at paninira na ginawa ni Ninoy. Anong ginawa ni Ninoy? Nagpa-invento siya ng kwento ng Javita Massacre. Inutusan niya si Teddy Boy Locsin na chief of staff niya noon sa Senate. Mismo si Teddy Boy Locsin inamin sa kanyang programa sa Karambola. Sinabi niya, hindi po talaga totoo yung Javita Massacre. Ako po ay inutusan lamang ni Ninoy na mag-invento ng ganung kwento para masira ang mga plano ni Marcos. Yan ay lumabas na katotohanan yan. Ngayon, bakit ginawa ni Ninoy yun? Sapagkat ayaw lang niya maging successful si Marcos, hindi bali nang mapahamak ang future ng bansa natin. Ngayon, tatawagin mo bang hero yan?
na nabak sarili ang kanyang dahilan. Ayaw lang niya maging successful si Marcos. Ang kapalit nito ay yung pagkakawala ng Sabah na talaga namang sa akin, historically belongs to the Philippines. Pero anong ginawa ni Ninoy? Sinira niya yan. Ngayon, tatawagin mo bang hero yan? Pangatlo, bakit na-declare ang martial law? Kasi doon sa panggugulo ni Joma, nilalason niya yung isip ng mga tao. At ang pinaka sukol na dahilan dyan ay yung binomba nila ang Plaza Miranda na ibinintang nila kay Marcos. Kaya napilitan si Marcos mag-declare ng martial law. Pero lumabas na ang katotohanan na si Joma pala ang nagpabomba ng Plaza Miranda. At kaya yun ang dahilan kung bakit si Ninoy Aquino, Wala ron. pinakasikat na kandidato ng Liberal Party, pinakapopular at pinaka-frontrunner ng kandidato, ay tanging siya kaisa-isa lamang na wala doon. Bakit na? Bakit daw? Kasi minaringan na si ni Joma, nabobombahin namin ng Plaza Miranda, kaya huwag kong pumunta dyan. Yan ang dahilan kung bakit si Cory, pag-upo sa Malacanang, hindi pa umiinit ang kanyang upuan sa Malacanang, pinakawalan niya si Joma at saka si Buscaino. Kasi bilang utang na loob. Kasi hindi napasama si Ninoy doon sa naputulan ng paa, namatay, nabulag, nasugatan. Nakagaya nila Joby Salonga, nila Eva Calaw. Rojas. Silay, nabulag, si Laros, ang daming namatay. Bagatsik. Yan, tatawagin mo bang hero yan? Matagal na tayong niloloko. Ginagawa tayong ignorante, ginagawa tayong mga bobo at tanga ng mga yan, yung yellow press na yan. Ginagawa tayong mga tanga. Upang kahit sino ang idikta nila na gusto nilang manalo ng presidente, ay yun ay iboboto natin. Darating ang araw, kung hindi natin iwawasto ang ating kasaysayan, ang isang aso, gamitan mo ng tao, lagyan mo ng Aquino dito, iboboto pa rin dahil puro tanga. Puro tayo ginagawang ignorante, puro tayo ginagawang bobo ng mga hayop ng mga yellow army, yellow press na yan. Okay. Ito pa. Meron pa. Si Cory. Ano ang ginawa ni Cory? Bakit nyo kinikonsider na sa tayo? Pinaglolo ko kayo, ginagawa kayo mga bobo at tanga. Papayag ba kayo maging bobo tanga habang panahon? Ha? Kagaya nito. Si Cory, yung Meralco, binili na yan ng administrasyon ni Marcos using GSIS and SS funds. Pag-aari na yan ng mga Pilipino, pag-aari na yan ng mga tao. Anong ginawa ni Cory? Ibinalik yan sa mga Lopez ng walang bayan. Anong nangyari ng panahon na yan? Nagkamahal-mahal ang kuryente. Nagkapatong-patong ang kuryente. Anong nangyari? Dahil sa sobrang mahal ng kuryente, nagsipagsara ang mga factories dito. Kagaya ng Adidas, Nike, Philips, National, Bebstats, Wrigley's Philippines, Unilever, Colgate. Lahat yan wala ng manufacturing facilities dito. Lahat yan nagsipaglipatan na sa China, sa Malaysia, sa Thailand. Kasi mura ang kuryente doon. Tingnan nyo ngayon ang South Korea. Ha? Dahil nagpatayo sila ng parehong model ng Bataan Power Nuclear Plant, napaka-successful nila in terms of industrialization. Meron na sila sa kotse, namamayagpag sila. Kia, Hyundai, Daewoo, di ba? Sangyong, when it comes to electronics, LG cellphone, Samsung cellphone, kung ano ng mga radio, stereo, TV, buong mundo. Kinakalinga ang kanilang mga produkto. Ano dahilan yan? Sapagkat mura ang kanilang production cost, dahil mura ang kanilang kuryente, dahil meron silang nuclear plant na kagaya ng Bataan Nuclear Plant. Ano ang ginawa ni Cory ng pagkukuha niya? Iniscrap niya yung Bataan Nuclear Plant at ibinenta ng 4 kilo to assure na yung mga Lopez, ang kanilang power generation ay walang kakompetensya. Ginagawa tayong bobo at mga tanga ng mga hayop na yan. Hanggang ngayon, nagpapaloko kayo. Kaya ngayon, dapat ikampanya ninyo, ituro ninyo sa inyong mga kapamilya, kaklase, kapitbahay, kamag-anak, kaibigan, lahat ng taong dahil kayo nakakaangat ng inyong isip, paliwanagan nyo sila. Huwag kayong maniwala na bayani si Ninoy at Santa si Cory. Anong ginawa ni Cory pagkatapos niyan? Pagkaupo niya, binalik niya yung Meralco sa mga Lopez. Pinakawalan niya si Joma at si Buscaino. Lalong umigting ang NPA rebellion. Ang MNLF, pinatahimik na ni Marcos yan. Nagkaroon na ng agreement, yung AAA agreement. Si Ninoy Suarez,
Nag-migrate na sa Libya noon bilang muchacho ni Gaddafi. Taga-timpla na lang siya ng kape ni Gaddafi. Muchacho. Anong ginawa niya ni Cory pag-upo niya? Pinabalik na si Norman Suarez. Binigyan ng kampo, binigyan ng pondo. Kaya nagka-loko-loko na naman ang sitwasyon sa Mindanao. Kaya wag na kayong magpaloko. Nakakaangat ang inyong pag-iisip. Bakit hanggang ngayon nagpapaloko kayo sa mga hayop na yan? Kaya wala nangyayari sa Pilipinas. Kaya hanggang ngayon, ganito tayo, napaka-backward. Dahil sa mga Aquino, naging backward ang ating development by 50 years. Kung makapunta kayo ng Hong Kong, ng Macau, ng Singapore, ng Thailand, makikita nyo ang development nila, napakalayo na sa atin. Ano dahilan yan? Kasi nagpatuloy tayong mga bobo at tanga. Nagpatuloy tayong mga bobo at tanga upang pagsamantalahan tayo ng mga oligarko. Nawala na yung mga oligarko niyan, ibinalik lang ni Cory. Kaya ngayon yan dapat ang intindihin ninyo. Turuan nyo ang inyong mga kapamilya, ang inyong mga kapitbahay, kaklase, lahat ng kaibigan nyo. Ipaliwanag nyo sa kanila, mga huwad na bayani, si Ninoy at si Cory. Salamat po. Thank you. Question. Tanong ako. May question si Ninoy. Magandang umaga. Congressman Diego Magpantay. Sana. Pero wala na At saka Senator Larry Gadon. Ang tanong ko ay tungkol sa korupsyon, ano? Dahil kayo po ang namumuno ng CCW Anti-Graft and Corruption Task Force. Tila naging successful sila sa Makati, na naungkat nila sa local government ng Makati ang mga katiwalian. Pero dito sa Quezon City na mas malaki pang income, kaysa ay parang walang umuungkat. Pwede bang hilingin namin sa inyo na busisiin ninyo ang mga nangyari sa pera ng bayan sa Quezon City? Mistake. Sige po, at hahanap tayo ng may ipagtulungan na taga City Hall. Alam niyo po, ang pag-gather lang po ng informasyon at mga dokumentong kinakailangan, napakalaking trabaho na po. Ang Citizens Crime Watch, alam po natin na ito po ay volunteer group, Citizens Watchdog. Wala naman po tayong sweldo rito, wala naman po tayong kinikita rito, kundi talagang pagmamahal din lang po sa bayan. Kaya po kami nananawagan doon sa mga NGO, hindi lang po sa Quezon City, maging sa iba pa pong lugar, na kung kayo po ay may nakikita ng anomalya at magpuprovidean po ninyo kami ng dokumento. Gaya po ditong sa PCSO, kami po ay nabigyan ng mga dokumento, kaya napapag-aralan po namin dito sa Association of Volunteer Lawyers Against Corruption na sila po ang nag-prepare ng complaint. Ngayon, na kung kami po ay mapuprovidean ng dokumento at hindi na po kami masyadong mahihirapan, pag-aaralan po namin yung mga dokumentong natatanggap namin. Ang CCW po, merong tinatawag na sumbungan ng bayan. Lahat po mga complaints, mga informasyon doon po pumapasok at binabalidate po natin yan. Nagkakalat po tayo ng mga ebidensya, mga dokumento na pwedeng magamit. So hindi lang po sa Quezon City, na alam po natin, talamak din po ang korupsyon, maging sa ibang lugar. Ang kailangan lang po natin ay pagtutulungan upang sa gayon ay masampahan po natin. Kahit po sinasabi natin na napakarami natin naisampa sa ombudsman, pero hanggang ngayon, wala pa rin pong malinaw na nangyayari. But at least, ito pong ginagawa ng Citizens Crime Watch na nagsasampa po ng kaso, pwede po natin sabihin na kahit pa paano, nakaka-deter po doon sa iba pang gumagawa ng alingas-gas sa ating pong gobyerno. At nais ko rin po banggitin na maliban po doon sa supplemental complaint na ating pong sasampa, tayo po ay magsasampa ulit ng another complaint sa PCSO tungkol po naman dito sa uncollected revenue galing po dito sa mga documentary staff na yan. Hopefully bukas, pagkatapos po natin ng ating mga abogado yung complaint, baka may sampa po natin bukas. At hindi po natin ito hihintuan. Sana po si GM Rojas, kung nakikinig po siya ngayon,
malapit na rin po lang matapos ang inyong term at magpapalit na po ang administrasyon. Sana po sa natitirang panahon, ipakita nyo rin kahit pa paano sa mexing panahon na kayo po ay nagmamalasakit talaga sa taong bayan. Ito na po natin itong kalokohan na ito sa STL. Ito po ay napakalinaw na wedding, bakit hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Samantalang binigyan lang po ng 3 taon na parang experimental operation, pero bakit tumagal po ng napakahabang taon? At ang sinasabi po ni GM Rojas, tinitingnan na maigi ng PCSO ang revenue at ito po ay nakukunik ang tama. Paano makukunik ang tama? Ito lang sa report po ng NBI sa kanilang investigation report. Sa mga observations po nito, imposible naman na ito po ay kalokohan lang ng NBI. Ang sabi po ng NBI sa kanilang observation, absence of point of sale terminal o kaya yung tinatawag na post. Ano po ang kahalagahan nito? Dito po makikita yung recording ng taya. Pagkatapos, napiprint po, nakikreate ang corresponding ticket o receipt at itinatranscript po ang record sa Central Data Center. Ngayon po ang pinagbabasehan sa pag-compute kung magkano talaga yung revenue. Wala po yan sa operasyon ng STL. Ang paggamit po ng papelitos o kaya lastillas, ito po isuwete. So nakita po yan ng NBI na hindi po security paper ang ginagamit. Na samantalang ang dapat po ay handheld gadget sa pagpapataya. Ang mga sales agent po, sabi ng NBI sa kanilang investigasyon, hindi po nakasuot ng prescribed uniform at ID. Pareho po yan ng mga koreador at kapo sa wedding. Ganun pa rin po. Maging wala pong master list ng mga authorized sales agent. So kahit saan lang po, mayroong mga pinaggagawa ng pag-revisa ng kanilang mga taya. Ang paggamit po o maintenance ng unauthorized o unregistered revisahan kahit saan lang pwede na. Kahit po mga minors, pinapayagan nilang tumaya. Ito po ay malinaw sa investigation report ng NBI. So isang lugar, particularly sa Nueva Ecija, pero halos ganito rin po nangyayari sa ibang lugar. So bakit nangyayari ito hanggang ngayon? Kaya kung nakikinig si Jane Rojas, sana magpakatotoo ka po at magpakatao ka na rin. Hintuan na po ninyo itong kalokohan na ito sa STL. Huwag na po natin lokohin ng taong bayan na ang wedding, pinaruan nyo lang ng konti, STL na, pero nakakalukot po nito. Sa nakukolekta po na nire-remit sa PCSO, ang nasa record po ay 4.7 lang. Alam nyo po kung magkano napunta para sa charity work, sa charity. Ang napunta lang po, mahigit lamang 300,000 at 300 milyon. Saan napupunta yung iba? Na samantalang ang dapat pumapasok po sa gobyerno ay estimated na 50 billion a year. Ang estimate pa nga nung nasa loob mismo ng PCSO, dapat nasa 100 billion ang kada taon. Bakit 4.7 lang? Saan napupunta? So, ito po ang kalokohan na ito ng PCSO. Dapat nakikita rin ito ng Malacanang. Bakit hindi natatanggal itong si GM Rojas? Bakit ang kanyang upuan sa PCSO ay talagang parang merong mighty man na hindi matanggal-tanggal. So, napakalinaw po na ang violasyon na ginagawa nitong mga authorized agent corporation na ito na nag-ooperate ng STL ay napakalaki. Pero bakit nagpapatuloy ito? Ito po nakakalungkot. Kaya sana po kay JM Rojas magpakatotoo ka po. Kung sinasabi mo na paninira lang po ito, wala pong bahid na paninira ang ginagawa po ng Citizens Crime Watch. Kami po ay nagpamalasakit sa bayan. Siguro naman po ikaw ay may pagmalasakit din kahit sa iyong pamilya. Ang mga tao po na nangangailangan ng tulong, napakarami. Pero napakarami rin po nang umaasa at hindi po nabibigyan ng medical assistance ng PCSO. Lang, Rotas? Oo, sa akin lang gusto ko lang klaruhin. Nakasama mo lang, Tol. Meron sumigaw. Sa my club safety daw. Maraming salamat po sa pagpantay. Ako naniniwala sa kung kayo po ngayon ng CCW kasi matalagang narinig yung pangalan niyo. Yung CCW, marami na nagsisisi. Yung sinasabi ko ninyo, hindi na balota ng politika. Ginamit din ko kasi ang CCW commission. Ito tumakbo ng presidency, dahil. So, nakalulungkot. Ako, titingnan ko yung gano'n ng CCW. Maganda sana. Nationwide.
maraming pagsisisi. Yung pagiging kooperatiba, napagkana ko tayong membro, maraming may benepisyo. So far, I'm sorry to say, wala ko ako nakita. Puro reklamo din ng member. Anyway, ang point of view kayo, maganda po yung tinatalagan ninyo. Bakit nasisita po yung sa kayo hindi bigyan ng aksyon ng bawat probinsya o bawat bayan? Kung saan, tuloy yung pangungubra ng STL. Dahil po na sinasabi ko, ultimo munisipyo, pinapasok niya paano makapangubra. Lantaran po yun. Yung power na sisitawan yun, di ba pwede gamitin for citizen's arrest or immediate, nandun po yung law enforcers. Yan, sabihin na natin, meron siyang TV sa taas, kahit naman pakataas-taasan din. Hindi ba pwede galawan yun? Yung highlight. Wala naman talagang highlight, pero nakalabas ang TV, may resulta sa dyaryo. Aliwanag mo, puro talagang lantaran eh. So, as far as CCW is concerned, bakit hindi nyo banata na banata to? Total, dumadami naman ang meron nyo. Dahil kayo magpantay, hindi natin Villegas. Well, yung punto ko to kay Governor Repdane, nais ko lang po linawin na hindi po CCW yun. Yun po ay partido ng manggagawa at magsasaka, which is a different entity. Nagkataon lang po na ang chairman ng PMM, si Atty. Villegas, ay siya rin po ang founding chairman ng Citizens Crime Watch. But sa parte po nitong CCW Anti-Graft and Corruption Task Force, ito po ay bago pa lang. Kumbaga sa umaarangkada pa lang po tayo. At yung po sa mga bayan-bayan, sa mga kada lugar, alam naman po natin na napakahirap kalabanin po ng mga nasa likod ng operasyon na ito. Kilala naman po kung sino yan. So, pagdating po sa pulis, ang pulis po, ang PNP natin, galing po sa operator ng STL, yung kanilang share, idinidirekta po sa kanila. Hindi po pumupunta muna sa PCSO, papunta po sa PNP, baliktad. So hindi po natin maalis na itong nasa PNP na mga nakaupo, ay talagang nakikinabang din naman. Lalo na sinasabi nga natin, ito ay front ng wedding. Sino pong matikas na lalaki, maging member ng CCW o hindi, na may lakas ng loob na magsampa ng kaso. Lahat po mga nakakarating sa ating reports galing sa mga bayan-bayan, sa mga probinsya, bumabagsak po yan dito sa National Coordinating Center, dito po sa ating task force, at ang inyo po likod bilang naatasan na head, talagang isinusugal na po natin ang buhay natin dito. Kung isipin, ano pong mapapala natin dito, kalaban po natin ay mga mapipero, mga kapitalista ng illegal na sugal. Ako po ay binigyan dahil po sa napakarami na natin na isang pangkaso laban po sa mga opisyalis ng gobyerno na mga kurakot. Binigyan po ako ng PNP ng 2 security escort na pulis dahil napakarami na rin po nang natatanggap natin death threat. Pero ano po nangyari nga, because election period, inalis po dahil po sa ganban. So ngayon wala na po tayong kahit anong escort. Ang ano lang po natin, dasal na lang. Tiwala na lang po sa nasa taas na siguro naman ito pong ating ginagawa ito, bagamat wala po tayong napapakinabang dito, pinagpapatuloy po natin. So yung mga nasa bayan-bayan po natin, talagang takot po sila. Mag-coordinate ka man sa pulis, hindi ka masasabahan yan. Istihilan niya yan, may permit. Pero yung mga nasa laylayan, ng mga bukis, hindi rin nila pakikialaman yan dahil nakikinabang din sila ron. So ano pong gagawin natin? Kung hindi po ito gagawin ng Citizens Crime Watch, sino po pong gagawa? Wala na po tayong maasahan ngayon. At nakikita po namin sa indikasyon na nagtitiwala po sila sa CCW sapagkat parang ito na lang po ngayon ang nagiging kasangkapan nila para maiparating po ang kanilang hinaing. Ngayon, sa ating pong CCW, totoo po yun, dumarami po ang ating membro. Pero pagdating po sa paglaban sa graft and corruption, ilan po lamang tayo. At yung iba po ay nakakonsentrate sa crime prevention, yung iba sa traffic. So iba-iba po ng linya. At dito po sa trabaho po natin ito, talagang nakakatakot po kung iisipin. Pero ano po napapala natin dito? Wala. Ako po ay may ano ang naging hanap buhay natin. Ako po ay may tinatanggap na pensyon sa ating gobyerno, bilang dati rin po akong empleyado ng gobyerno. Kaya siguro sa partido po, sapat na rin po sa akin yun. At nag-try din po sana tayo sumama po tayo sa Movement Against Dynasty, SAMAD, as party list.
Sumama po tayo sa kalsada. Ano po nangyari? Sumama tayo hanggang doon sa Congress. Nakipaglaban po tayo doon. Kasama po ng iba't ibang grupo. Namatay po ang anti-dynasty bill. Pagkatapos, pinatay po yung aming chairman, si King San Diego. Kakakailan naman. Namatay po yung aming chairman. Nagsampa po kami ng accreditation sa Comelec. As party list, pinatay din po sa Comelec yung man. Nag-petition po kami sa Supreme Court na pagbigyan tayo. Ngayon lang po nakatanggap ako ng informasyon. Pinatay na rin po sa Supreme Court. So, ano po gagawin natin? Ngayon, ang pinakamaganda pong gawin natin, dahil malapit na po ang eleksyon, gawin po natin ang ating karapatan. Pumili po tayo ng nararapat talaga sa ating gobyerno. Huwag na po tayong umasa doon sa mga sikat. Huwag na po tayong umasa doon sa mga mapipera. Ang asahan po natin, yung mga kandidato na hindi po kilala, supalit talagang may puso at talagang gusto po magsilbi sa ating pong bayan. Kung tayo po ay magkakamali dito sa eleksyon na ito, at mananalo pa rin yung mga nakaupo, eh siguro itong problema natin sa PCSO na ito hindi matatapos. At itong nakawag na ito sa gobyerno, magpapatuloy pa rin. Itong STL na ito, magpapatuloy pa rin. Itong waiting na ito. So, kinakailangan po itong election 2016, tayo po sa parte po ng Citizens Crime Watch, kami po ay nakikisumamo sa ating po mga botante na ilagay po natin talaga yung nararapat. At bantayan po natin, ang CCW po, nakakonsentrate din ngayon sa bantay halalan. Ang babantayan po natin actually, itong very crucial na election 2016. Kaya po kami ay nagre-recruit ngayon ng dagdag na miyembro para sa bantay halalan. So, sa mga problema po na hinaharap ng ating bayan, nagbibigay po kami ng malaking kontribusyon sa abot po ng aming makakaya. At kung hindi po namin inaabot yung iba, kami po ay humihingi ng paumanhin. Sapagkat kami po ay tao rin lamang at nagtatrabaho po on voluntary basis. Final statement mula kay Atty. Larry Gadon regarding his legislative agenda. Ang aking legislative agenda ito, gusto kong magkaroon ng mga panukalang batas na magkaroon ng job generation. At saka gusto kong panukala ng batas tungkol sa libreng edukasyon sa kolehiyo. Yung job generation, simple lamang yan. Ito hindi ito naiisip ng iba eh. Yung ibang kandidato, basta magsasalita lang, kailangan may trabaho mga tao, kailangan may trabaho, kailangan may job generation. Wala na silang solusyon. Ito solusyon dyan. Ano ba dahilan kung bakit na kulang tayo sa industrialization? Kasi wala tayong kuryente. No? Ang solusyon dyan ito. Meron ng technology na aside from nuclear power, merong solar energy. Napakarami na, ako nakita ko na yan, naikot ko na yan eh. Napakaraming nagpaplano na magkaroon ng solar energy. Meron alam niyo ba sa Jensen, pinuntahan ko, meron doon dalawang napakaliking solar farm na dinidevelop. 96 megawatts ang total. Inikot ko yun. Pinasyalan ko hanggang bundok. Ang problema nila, na-clearing na nila, naputol na nila yung mga puno, may kalsada na ganyan. Ang problema nila, walang bangko o financial institution na gustong magpahiram ng pera. Kasi hindi pa rin tested yung kanilang technology na talagang ikita at makabayad sila. Ganon din, dito sa Biliran, meron din akong kausap dyan, yung mga Espinal. Meron silang 30 megawatts na approved na, nakuha nila yung approval ng DOE na sige, puta kayo ng 30 megawatts yan. Pero wala rin silang pera na kaya ipagtatayo. In fact, I am dealing with it kung paano kami makakapag-ibon ng pondo dyan, makakuha ng pondo, and I'm now talking to international financial institutions. Pero napakahirap nga kasi dahil nga na walang gusto magpondo. Anong solusyon dyan? Ganito eh. Total naman, problema natin ng kuryente, problema natin ng trabaho. Yung walang fire funds gamitin. Total, allowed na yan doon under that law na creating walang fire. Energy generation. Yung kinikita dyan ng bilyon-bilyon na piso, sa ngayon, merong 150 billion na nawawala under this administration. Gamitin ang pondo na yan para mai-assist yung mga solar power farms na yan. At nasa ganun, bawat region magkaroon ng solar energy.
At ito ang makakapagtulong na magkaroon ng industrialization sa mga probinsya. Imagine ninyo, halimbawa, nagkaroon ng murang kuryente sa Mindanao. Eh di syempre yung mga factories, makikita nila, dito na tayo mag-set up. Mura ang lupa, mura ang kuryente, mas mura ang sweldo ng trabahador kasi regional ang sweldo. Mai-encourage natin yung mga businessman na pumunta dyan. Alam niyo ba, ganyan-ganyan ang nangyari sa China. Kasi bawat region to, bawat probinsya, hindi nila problema ang kuryente. Mura ang kanilang kuryente, mura ang renta, mura ang sweldo, kaya doon ang lilipatan. Gagawa, balita rin natin ang sitwasyon dito sa atin. I-provide natin ng kuryente ang mga regional locations na yan para ma-encourage yung mga negosyante na puno pa dyan ang pag-set up ng mga factories. Ano resulta niya? Trabaho. Trabaho ang resulta niya. Bukod pa sa magiging mura kuryente ng mga household. Diba? Yan ay concrete, solid na ano yan na solusyon. Pero hindi ginagawa. Kasi kahit yung BBP nakakausap ko, ayaw nilang bigyan ng pondo eh. Kahit na maganda yung proyekto. Asa tayo namin pa, let me finish first. Thank you. Ang aking sunod na, ang aking isang panukalang gusto gawin ay ang libre edukasyon sa kolehiyo. Eh, ganito yan eh. Napakahirap talaga magpaaral ng kolehiyo. No? Ang nangyayari, meron nga tayong state colleges and universities. Pero bibigyan ka lamang ng scholarship kung ikaw ay matalino. Kailangan mag-maintain ka ng grade na 1.5 hanggang 1 para ikaw ay mabigyan ng scholarship. Pag hindi ka, pag hindi ka matalino, hindi ka bigyan ng scholarship. Para mo na sinasabi na, hoy, ikaw Roger, hindi ka naman matalino, average student ka lang. Wala kang karapatan matapos ng kolehiyo. Wala kang karapatan tulungan. Pwede ba yun? Bakit ganyan ang attitude ng ating scholarship program? Diba? O kaya, ikaw, bibigyan kita ng scholarship kung mahirap ang magulang mo. Eh halimbawa, ang tatay mo, walang ginawa kundi magsabong, magsugal, mag-iinom. At yung nanay mo naman, wala nang ginawa kundi pumunta sa chismisan at maglaro ng bingo. Ngayon, mag-a-apply ng scholarship mo na, ay oo nga, wala trabaho tatay, wala trabaho nanay. Mahirap ito, o bigyan ng scholarship yan. Ngayon, meron isang pamilya, yung tatay, nagtatrabaho empleyado sa Makati, sumusweldo ng minimum wage. Yung nanay, nagtatrabaho waitress sa restaurant, sumusweldo ng minimum wage. Pero, nagbabayad din sila ng bahay, ng kuryente, ng tubig, pamasahe. Pagdating ng buwanan, hindi nila kaya magpaaral ng kolehiyo. Kasi hindi nila kaya. Ngayon, pag nag-apply ng scholarship yung kanilang anak, sasabihin, ay, hindi ka namin pwedeng bigyan. May trabaho tayo tatay mo eh. O di ba nakita niyo yung unfairness of the treatment? Di ba? Ito, bibigyan mo ng scholarship kasi magtrabaho yung nanay. Kasi sa bungero tatay, sugalero, mangiinom, yung nanay, bingo ng bingo, chismosa, walang trabaho, ay bigyan ng scholarship anak niya. Ito, nagtatrabaho yung mag-asawa, hirap na hirap. Hindi mo mabigyan, may trabaho kayo eh. Ano ba ang klase katwiran yan? Kaya ang gagawin mo dyan, lahat pantay-pantay, bigyan mo ng libreng scholarship, bigyan mo ng libreng kuliyo, sapagkat ang pondo lamang na kailangan mo para maibigyan ng libreng edukasyon, 15 billion pesos a year lamang. Eh, gumagastos tayo ng 5 billion eh. Bakit hindi nagdagan ng 10 billion yan? Kuhanin mo dyan sa Malampaya, kuhanin mo dyan sa mga pondo na nilalaan dyan sa mga gera, NPA yan, sa PAGCOR. Kaya bigyan yan. Ang problema kasi, twisted kasi yung idea ng scholarship. Ang scholarship ay nararapat lamang sa matalino. Doon lamang sa nakapag-maintain ng puno na grade o 1.5. Bakit ganun? Wala kang karapatan dahil average student ka, ang grade mo na 2, 3 ang grade mo, wala kang karapatan tulungan, wala kang karapatan na papabuti ang iyong kinabukasan dahil kasi average student ka lang.
Ikaw, uno ang grade mo, ikaw may karapatan kang mabuhay ng mapayapa. Dapat bibigyan ka ng assistant, dapat bibigyan ka ng... Wala kang karapatan kasi average student ka. Hindi kita bibigay scholarship. Anong klaseng, anong klaseng prinsipyo ng pagtutulong? Diba? Dapat bigyan yan pantay-pantay. Sapagkat, yung edukasyon lamang ang makakapagpaahon sa atin. Yan ang tanging dapat na gawin natin. Libre edukasyon sa kolehiyo, sa lahat. Kahit mahirap o mayaman, matalino o average student. Ako, average student ako. Hindi ako kahit kailanman naging scholar. Ang mga grade ko, 2.5, 3. Pero abogado ako ngayon. Kasi, wala naman yan sa grade. In fact, hindi sa pagmamayabang. Yung aming valedictorian ng elementary, yung valedictorian ng high school, wala silang binakbak sa akin ngayon. Hindi kahit sa kanila may scholarship sila. Diba? Seriously kayo. Abogado ka na. Hindi lamang yun. Average student lang po ako. May mga bagsak pa akong subject na nababawi ko lang sa pag-enroll. Pero, nag-aaral ako. Abogado ako ngayon. Pumasa ako ng bar. Presidente ako ng isang malaking kumpanya. Vice President ako ng 2 malaking kumpanya. Direktor ako ng 7 korporasyon. Yung ba mga scholarship na yung mga valedictorian yun, ano sila ngayon? Oh, hindi dahil na ang isang tao, average student o bobo, wala nang karapatang tulungan. Yun ang problema sa atin. Alam niyo, napaka-twisted talaga, napakalaking katangahan ang ginagawa ng gobyerno natin. Mga bobo, mga putang inang yan. Kaya ang problema natin, yan ang pinaka-problema natin. Palibasa, mga bobo yung mga nakaupo. Gaton, kung Senator, ikampanya niyo ako sa inyong mga kamag-anak, kaklase, kaibigan, kapitbahay. Gawa natin ng magandang solusyon ng mga bagay-bagay na ito. Maraming salamat. And with that, that 20 more room, Isang tanong na lang, pagbigyan mo. Pagbigyan mo na. Yung pong binanggit nyo kanina, yung pong chief electricity, tama ako, ayun na rin po. Sige, direct on the point na. Chairman, kasi po, mga bansa pagmulan, European Union, North America, Okay, tanong. ay mura pong elektrisidad. Kaya dapat na po siguro paandarin na yung nuclear power plant. At magpagawa pa tayo, isa batas nyo na magpagawa pa ng dalawa, isa sa Bisaya, isa sa Mindanao. Tama yan, tama yan. Ito, bigyan ko kayo ng... Tatlo lang ito. Tama yan. Maraming salamat sa sumang-ayon ka sa aking ibiya. Talaga naman po. Ito ang... Alam niyo ba, ang nuclear plant, kung yun ay natuloy, ang power generation is only 2 pesos and 40 centavos. Ngayon, ang aking power generation, 9 pesos. Eh, sino ang tatagal na kung pakuri dito? Yung pa ngayon, 2 pesos and 40 centavos ang nuclear plant. Ang nangyari ngayon, 9 pesos ang ating power generation. Kung matuloy ang mga solar farms, ang power generation is only about 5.80 up to 6 pesos. Malaki kabawasan. Kaya na dapat na yun na maituloy. Kung hindi man natin at ang Bataan nuclear power plant yan, hindi mo na pwedeng patakbuhin. Alam niyo kung bakit? Kasi bago po ni Cory, ginawa 4 kilo. Binaklas lahat yan. Pero sabi po nito, To make sure na hindi na ito mapapatakbo. Para maprotektahan ng mga Lopez, maprotektahan ng first gen holdings, di ba? Professor Adolf. Para yung mga power generation ng mga Lopez companies ay siguradong tumatakbo at ito ang nagbibigay ka ng kuryente sa Sabi ka doon, question ay sila. Number 6 taxpayer sa buong Pilipinas, si Chris Aquino. Sino ba talaga may-ari ng ABS-CBN? Nakita nyo naman, dahil sa utang na loob ng mga Lopez sa mga Aquino na ibinalik sa kanila ang Mirago na walang bayad at ang ABS-CBN na walang bayad. Ginawang reyna si Chris Aquino sa ABS-CBN. Kahit na nga ba, para sa akin napakasagwa niyang mag-host. Napakasagwa. Saan ka ba naman nakakita ng 40 anyos na tao kung magsalita akala mo 13 years old? No?
At saka napakaganda ng kanyang moralidad. Wala Sa bang totoo ibig lang. sabihin dito? Siya ay isang huwarang modelo ng isang babae na dapat kong ipamukha sa mga kabataan. Maraming salamat. And with that, sa ating broadcasters forum, maraming salamat. Matagal na tayo pinagluluko. Matagal na tayo ginagawang tanga. Mamulat naman kayo, pakiusap. At like to thank Chief Pasay. Gandang araw, maraming salamat. Hanggang tulos muli. Oo. Eh, paano? Bayad na ako dito.